pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Salamat po sa iyong pangako na iyong tinupad sa tagang panahon. Ibinigay mo sa amin ang mga aliw at siya ay dumating. Ang mga aliw na sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Lipas na ang gabi, umaga'y dumating, sumikat ang araw, napawi ang dilim, laking kagalakan, pagkat mga aliw sa amin dumating. Ang mga aliw na sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ang galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad,
pag nagsala ay napapalaya, at ang kabanalan tayo'y mapakamit pagkat siya'y dumating. Ang mga halimbawa sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ng galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Laging sasambitin pag-ibig na banal sa bawat kaluluwa, sa salay na ligaw, tuwa'y labis-labis, pagkat mga aliw sa amin dumating. Ang mga aliwan sa amin dumating, Espiritong Banal sa langit ng galing. Pangako mo, Ama, sa amin tinupad, tunay kang matapat. Kawikaan 3:5-8. Sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata. Matakot ka sa Panginoon at sa kasamaan ay lumayo ka. Ito'y magiging kagalingan sa laman mo at kaginhawahan sa iyong mga buto. Ang buhay ng tunay na katuwiran. Ang katuwiran ay hindi sariling imbensyon ng tao, kundi bunga ng pagtupad sa sinasabi ng Diyos. Magiging katuwiran natin ang paggawa sa iniuutos ng Diyos sa atin. Hindi sa mga handog na susunugin at mga hain na gagalak ang Panginoon, kundi sa pagsunod sa Kanyang tinig. Ipinakita sa atin ng Diyos Kanyang salita kung ano ang mabuti. Ang ibig niya ay gumawa tayo na may katarungan, ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaang loob kasama ng Diyos. Sa pagtalima sa Kanyang salita ay kinikilala natin ang Diyos at itinutuwid niya ang ating mga landasin. Awit 119, 162, 165 hanggang 168. Ako'y nagagalak sa iyong salita gaya ng isang nakatagpo ng malaking samsam. May dakilang kapayapaan ang umiibig sa iyong kautusan. Walang anumang sa kanila ay makapagpapabuwal. O Panginoon, sa iyong pagliligtas ay umaasa ako at tinutupad ko ang mga utos mo. Sinusunod ng aking kaluluwa ang mga patotoo mo. Lubos ko silang minamahal. Aking tinutupad ang iyong mga tuntunin at ang iyong mga patotoo, sapagkat ang lahat ng aking lakad ay nasa harapan mo. Pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ang tunay na katuwiran ay hindi nakadepende sa pamantayan ng tao, kundi sa pagsunod sa salita ng Diyos ng buong katapatan. Ang salita ng Diyos ay ilawan sa ating mga paa at liwanag sa ating landas. Mapalad tayo kung ang ating kaligayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at ito ay ating pinagbubulay-bulayan araw at gabi.
Maiingatan natin ang ating sarili laban sa kasalanan sa pag-iingat nito ayon sa salita ng Diyos. Ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso upang huwag tayong magkasala laban sa Kanya. Ang lahat ng mga utos ng Diyos ay katuwiran. Unang Tesalonica 5:16-22. Magala kayong lagi. Manalangin kayong walang patid. Sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Huwag ninyong hamakin ang mga pagpapahayag ng propesiya, kundi subukan ninyo ang lahat ng mga bagay, panghawakan ninyo ang mabuti. Layuan ninyo ang bawat anyo ng kasamaan. Pagkamuhi sa masama at pagkapit sa mabuti. Ang tunay na pag-ibig at katuwiran ay pagkapuot sa masama. Walang pagpapaimbabaw ang ating pag-ibig kung kinapopuotan natin ang masama at nakikisama tayo sa mabuti. Ang isipan ng matuwid ay nakapokus sa mga bagay na mabuti. Kahuli-hulihan mga kapatid, anumang bagay na totoo, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na kapuri-puri, kung mayroong anumang kagalingan, at kung may anumang nararapat papurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Mateo 5:17-20. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit na mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao, ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Ngunit ang sino mang tumupad at magturo ng mga ito, ay tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, malibang humigit ang inyong katuwiran sa katuwiran ng mga eskriba at mga pariseo, ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Si Jesus ang matuwid na handog. Ang Panginoong Jesus ang matuwid na inialay ng Ama na kabayaran sa ating kasalanan at ng kasalanan ng sanlibutan. At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y kilala natin kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing kilala ko siya ngunit hindi tinutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ngunit ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay na naging ganap sa taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Sa pamamagitan nito'y nalalaman nating tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing siya'y nananatili sa Kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng Kanyang paglakad. Ang itinuturo ng kasulatan. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang tunay na katuwiran ay pamumuhay ayon sa mga utos ng Diyos. Ang matuwid ay gumagawa ng tama sa paningin ng Panginoon, hindi sa pamantayan ng tao. Iniingatan niyang huwag magkasala o maging makasarili at ginagamit ang Biblia bilang sukatan sa lahat ng bagay. Batid niyang ang katuwiran ay naghahatid ng pagpapala at kagalakan. Kaya naman bilang kaibigan ng Diyos na dinalisay ng pananampalataya kay Kristo, mamuhay tayo ng may katapatan at katuwiran.
Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.